nang magising si Kaya. Ayaw pa sana niyang bumangon, subalit parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Dali-dali siyang tumayo at patakbong pumunta ng banyo. Halos maubos ang kanyang lakas sa pagduduwal, pero puro laway lamang ang kanyang isinuka. Pinahid niya ang kanyang mga luha sa pisngi at tumingala, subalit ganun na lamang ang kanyang pangkagimbal nang makita niya ang kanyang ina si Avenida sa bukana ng pinto. "What is this?" tanong nito sa kanya habang hawak ang isang kulay puti at maliit na bagay. Pinanlamigan siya nang mapagtanto kung ano ang hawak nito. "Ma, this is not yours, right?" Paninigurado nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nilamukos ang laylayan ng kanyang damit upang doon kumuha ng lakas. Yumuko si Kaya sa takot na makita ang galit sa mukha ng kanyang ina. Came from a conservative family, and her father was the current mayor in their small town here in Baguio. Isa pa, she was still graduating high school student in the past few days. Ayaw ng kanyang mga magulang na mabahira ng kung ano ang issue ang kanilang apelyido, kaya ngayon pa lamang ay daman na niya ang takot sa maaaring mangyari sa kanya. "Answer me, Kaya," may diing utos ni Avenida. Nanatili siyang nakayuko at walang imik habang walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. "Answer me," bulyaw nito sa kanya. Napapitlag siya sa kanyang kinaroroonan at agad namang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanyang paningin ang istriktong muka ni Manolo, ang kanyang ama. "Ano bang sinisigaw-sigaw mo, Avenida? Can't you just talk so calmly so you won't bother the other people in this house?" Asik nito. "Talk calmly? Then tell me to talk calmly pagkatapos kong makita ang bagay na to sa mga gamit ng butihin mong anak." Galit nitong pahayag at pabagsak na nilagay ang pregnancy test kit sa palad ni Manolo. Unti-unting kumunot ang noo ng kanyang ama at matalim ang mga matang bumaling sa kanya. "What's the meaning of this? Is this yours, Maria Kaya?" Ang lamig ng boses nito ang mas lalong tumakot sa kanya. "Pa, I can't explain." Mahina at pautal-utal niyang saad. "Explain? What will you explain? Na lumandi ka sa edad na 17? "Pa, hindi sa ganun. Wala po akong kasalanan." Aniya habang nakaluhod sa paanan ni Manolo. Mas lalo lamang tumigas ang ekspresyon ng mukha nito. "Alam mo ba kung gaano kalaking eskandalo sa pangalan kong itong ginawa mo?" Anito at hinablot ang kanyang buhok, sabay kaladkad sa kanya palabas ng silid. Napasigaw siya at nagmakaawa, pero hindi nakinig si Manolo at pabalibag siyang binatawan sa sahig. Nakasunod lang ang kanyang ina na parang walang pakialam kung nasasaktan man siya o hindi. "Nakakahiya ka. Hindi kita panalaki para lumandi sa murang edad. Isa kang salot sa pamilya." Sigaw nito. Kahit takot at umiiyak ay sinubukan niya pa ring magpaliwanag. "I was raped. Hindi ko alam kung sino. Maniwala ka sa akin pa. Hindi ko sinasadya na ipahiya kayo." Humagulhol niyang sabi. "What?" Mahinang tanong nito at napaatras sa gulat dahil sa kanyang revelasyon. Nagtaas baba ang dibdib ni Manolo dahil sa kanyang narinig. Hinaplos naman ni Avenida ang balikat nito upang pakalmahin. "Pero bakit hindi mo sinabi? We could have a solution ready right away when you're pregnant. Kung sinabi mo lang ng maaga, di sana madali kaming nakahanap ng abortionist ng palihim." Gimbal siya sa narinig mula sa bibig ng kanyang ama. "Abortionist?" Halos hindi makapaniwala niyang tanong. "Pa, apo niyo rin po ito. Hindi niyo po ba naiisip yun? Paano niyo po naaatim na sabihin yan?" "I don't care about that child. Sisirain ng batang yan ang pangalan ko. Ang dignidad ng pamilya natin. Ano sa tingin mong sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ginahasa at nabuntis ang anak ko? Mayor ako dito sa Isabela. Pagtatawanan ako ng kalaban ko sa politika." "What is this commotion all about, Dad?" Tanong ng bagong dating.
si Veronica at Jewel, ang kanilang nakadadandang kapatid. Nabuhayan ng loob si Maria Kaya nang makita ang kanyang ate Veronica. Ito ang bukod tanging napagsabihan niya sa nangyari sa kanya, subalit sinabi nito na inilihim na lamang ang nangyari para walang gulo. "Ate Veron, tulungan mo ko," aniya at patakbong pumunta sa gilid ng kanyang ate. "You knew?" Napanunok si Veronica sa tanong ni Manolo at ang mas hindi inaasahan ni Kaya ay ang mga katagang sunod na binitawan ng ate niya. "Ang alam ko lang, Dad, ay kaya siya late umuwi dahil may kinikita siyang iba't ibang lalaki. Sorry po, Dad, na hindi ko sinabi sa inyo dahil natatakot po ako na pati ako ay pagalitan niyo." Anito at nagsimula ng umiyak. Bumitaw si Kaya sa pagkakahawak sa ate niya at hindi makapaniwala na nakatingin dito. Paano nito na atim na pagsalitaan siya ng hindi maganda sa kalagayan niya ngayon? Tiningnan siya ni Jewel at nakita niya ang mapang-uyam nitong tingin. "Napakawalang hiya mo talaga." Sinugod siya ng kanyang ina ng isang malakas na sampal. "Lahat binigay namin sa'yo, pero anong ginanti mo? Nagpabuntis ka pa talaga? Isa kang malandi, Makati. Call my secretary Jewel and tell him to book an appointment with Dr. Dison. Kailangang mawala ang batang yan." Maotoridad nitong utos. "No!" sigaw niya. Inalot ng takot ang kanyang buong pagkatao. Kahit pabunga ng kasamaan ng kanyang anak, ay hindi niya magagawang ipalaglag ang bata dahil wala naman itong kasalanan sa nangyari sa kanya. Kung may dapat mang sisihin, ay walang iba kung hindi ang lalaking lumapastangan sa kanya. "Ayaw mo? Then choose, Kaya. Stay here with us and have a luxurious life or have the child." Hilam na sa luha ang mga mata niyang itinangala ang kanyang ama, ang lalaking nagpalaki sa kanya. Masakit man sa kanyang kalooban pero pipiliin niya ang bagay na siyang tama sa kanyang paningin. At sa desisyon niyang iyon ay alam niyang hindi niya ito pagsisisihan kahit na kailanman. Lumuwas siya ng Maynila na wala ni isang kusing na pera mula sa kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ama, sa oras na pinili niyang bata ay hindi na siya nito ituturing pa na isa sa kanyang mga anak. Mabuti na lamang at may kaunting halaga ng pera pa siyang naipon habang nag-aaral siya. Ang kanyang loob lalo na sa dalawa niyang kapatid. Noon pa man ay bakas na ang disgusto ng mga ito sa kanya sa hindi malamang kadahilanan, pero iniintindi niya. Ang hindi niya inaasahan ay ang umabot sila sa ganito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at malungkot na ngumiti sa labas ng bintana. Lulan siya ngayon ng bus patungong syudad. "Hayaan mo, anak, kulang man ako sa kaalaman tungkol sa pakipagsapalaran. Pinapangako ko naman na gagawin kong lahat, mapaayos lang ang buhay mo." Kausap niya sa kanyang anak bagamat hindi pa siya nito naririnig. "Bagong salta ka rito?" tanong ng kanyang kapatid. Mula sa pagkakatanaw sa labas ay napalingon siya sa kabilang bahagi. Isang babae na may kabitaan at marenang kutis ang kanyang katabi. Nahihiya siyang tumango bilang tugon sa tanong nito. "May kakilala ka ba dito?" "Wala nga eh." Laki ang mga mata nito sa sinabi niya. "Diyos ko, pumunta ka ng Maynila nang walang kasiguraduhan? Maraming masasamang loob ang maaaring manamantala sa'yo dito. Sobrang ganda mo pa naman." Nag-aalala nitong turan. Kinakabahan siya sa sinabi nito. Hindi siya sanay sa buhay Maynila. Wala siyang matutuluyan. Walang trabaho. Walang kakilala at kaibigan. Walang ideya kung paano sisimulan ang buhay niya. "Ako nga pala si Betty de la Cruz. Ikaw?" Nag-isip siya ng pangalan na sasabihin dito. Gusto niyang huwag siyang tawagin sa pangalang nakasanayan niya dahil mas lalo siyang malulungkot. Marie Faliorina." Ngumiti ang babae sa kanya at nakipagkamay. Tumingin sa kanyang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan. "Buntis ka?" Tumango si Marie. "Kaya ka siguro naglayas ano? Di bale, gusto bang sumama sa akin?" "Saan naman?
Ipapasok kita sa bakery na pinagtatrabahuhan ko. At sa tutuluyan naman, nangungupahan ako ng apartment. Kaya share na lang muna tayo. Kung okay lang naman yun sa'yo. Naging mahirap ang kanyang simula sa pagtatrabaho. Kasabay ng kanyang pagod ang kanyang paglilihi. Minsan ay kinakapos pa siya sa pagkain pero mabuti na lamang at laging nariyan si Betty na nakaalalay sa kanya. Dahil matagal niya itong namalagi sa Maynila at alam na nito ang halos lahat ng diskarte para mabuhay sila. Ang laki na ng tiyan mo, Maria. Mukhang kabuwanan mo na, puna ni Betty. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang tiyan. Oo nga no, baka sa susunod na mga linggo manganganak na ako. Naku, excited na akong makita ang magiging inaanak ko. Masiglang anas nito. Siya naman ay napangiti rin. Hindi niya pa alam kung ano ang kasarian nito dahil kapos na siya sa pera pang pa-ultrasound. Tingin mo ba, Betty, kakayanin ko to? Ano ka ba? Kaya mo yan. Kaya natin yan. Ngayon pa ba tayo susuko? Maraming teenage mom ngayon, Marie. Hindi ka nag-iisa. At saka nandito naman ako. Kinaya nga natin dati, ngayon pa kaya. Niyakap niya si Betty. Sobrang laki ng utang na loob niya sa kaibigan. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya kung wala ito. Ano bang ipapangalan mo dyan sa baby mo, Marie? Sandali siyang nag-isip ng mga magagandang pangalan. Kung babae, Trinity. Tapos kapag lalaki naman, Creyos. Feeling ko lalaki yan. Talaga? Paano mo naman nasabi? Mukhang basketball yun siyan mo eh. Anito na ikinatawa nilang dalawa. Makalipas ang mahigit 2 linggo ay isinugod siya sa ospital. Doble ang nararamdaman niyang sakit habang nagle-labor. Halos isumpan niya ang taong nanggahasa sa kanya dahil sa sakit pero lahat ng iyon ay napawi nang magsilang siya ng isang gwapo at malusog na sanggol na lalaki. Creyos Ashton Faliorina. Pinarada ni Vincent ang kanyang Porsche Panamera sa kanilang garahe at galit na bumaba habang nilalamukos ang dyaryo niyang dala. Pagpasok niya sa sala ay siya namang paglabas ni Grace Yat. Ang kanyang asawa dala ang mga maleta nito. What's the meaning of this? Naiirita niyang tanong. Kararating mo lang tapos ngayon ay aalis ka ulit? Umikot ang mga mata nito at mataray siyang tiningnan. Grace was a very beautiful and sophisticated woman. She has a creamy white skin and a slender, sexy body. Her beauty is extravagant that made her become every man's dream. And he hates it. Kung siya lang ang masusunod ay ipagdadamot niya ang asawa niya. Since when did I stay, Vincent? You do know my line of work because we got married, don't you? And you agreed my terms as long as I marry you. What are you making a fuss about? Initsa niya ang newspaper sa coffee table kung saan kita ang mukha ng asawa na nakikipaghalikan sa co-star nito sa isang exclusive party. Are you leaving because of this? Pagaksyang tumawa. Is this part of the script too? That was just nothing. Pinagbigyan lang namin ang mga fans na naroon. You know, you need to play the mind of people para namang hindi ka rin miyembro ng showbiz society. Bali walang wika nito. At hanggang kailan tayo ganito? Could you stop nagging me about every single things that I liked? Asik ng babae na naabilibadbaran sa tono nito. You want me to stop? Then stop doing things like you're a single lady ready to mingle to and start behaving like a wife. We are married at pagod na ako sa mga laro mo, Grace. Pagal niyang saad. Pagod ka na? Ako din. Pagod na sa pagiging clingy mo. Palayain mo na nga ako. I'm leaving and you can stop me. I'll do what I want to do. Sign this divorce paper and let's this relationship. Ulyaw nito at itinapon pa sa kanyang muka ang isang folder bago siya nilampasan. Did you just invite us here para lang makita kang magpakalasing buong gabi, Vincent? Nayayamot na wika ni Zeus habang nakatingin sa kaibigan na kanina pa walang patid sa kainom. Come on man, just keep me in company.
Ani ni Vincent at muling tinungga ang isang shot glass na kakalapag lang sa harapan niya. Nais niyang lunurin ang alak sa kanyang sarili. He was so dumb her tonight na kahit ilang baso pa ang tunggain niya, hindi nito maiibsan ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ano ba kasing problema mo at nagkakaganyan ka ha? Tanong ni Zeus. Inawat na rin nito ang bartender na nagbigay sa kanya ng order. Nakita naman niyang pagpalapit sa gawin niya ang may-ari ng Club Inferno kung nasaan siya ngayon, si Tristan Lu. Mukhang may celebration yata ngayon at panay ang inom mo, Vincent. Ungad nito bago umupo sa katabi niyang stool. Baka funeral ang ibig nitong sabihin. Mamatay na yata siya sa sakit ng kanyang dibdib. Ewan ko dyan sa kaibigan natin kung bakit nagkakaganyan. Kanina pa ako tanong ng tanong dito tapos ayaw naman niyang sabihin yung problema. Grace is breaking up with me. Putol niya sa iba pang sasabihin ni Zeus. His wife, Grace Yatli, was breaking up with him. Not just breaking up, but divorcing him. Hindi niya maintindihan kung ano pa ba ang kulang sa kanya. He was Vincent Veda Lee, one of the most successful businessmen in the entertainment industry. Nagmamay-ari lang naman siya ng sikat na TV station sa buong bansa, ang FLVN station. Siya din ang nagmamay-ari ng VL A-List Waves na siyang pinakamalaking modeling agency sa Pilipinas. Lahat ng iyon ay tinatag niya sa tulong ng kanyang yumaong ama nang makilala niya ang kanyang girlfriend noong college na si Grace. Wanted to support her and career in life to become an actress and a model, which what he is doing until now. But he ended up being a fucking secret husband. He didn't understand at all. Takot itong masira ang career kapag nalaman ng lahat na mag-asawa sila. Gayong sa tingin niya ay mas lalo pa itong mapapausbong ng career ng babae. Mas inaalagaan pa nito ang relasyon ng mga nakaka-love team nito kaysa sa kanya. Again, ano ba bang bago dyan, Vincent? Bali wala namang tugon ni Zeus. This is different, man. She's left me a divorce paper in my face because she doesn't want me anymore. Ano bang mali sa akin, ha? I did everything to satisfy all her wants and needs. I love her with all my heart. Frustrated niyang pahayag. Bakit ba kasi mahal na mahal mo yun halata namang hindi yun in love sa'yo? Ginagamit ka lang nun para sa karera niya. Ani ni Zeus na ikinainit ng ulo niya. Kinuwelyuhan niya ang lalaki at pinukol ito ng masamang tingin. Hindi ganyan ang asawa ko, Zeus. One more insulting words coming from you, baka makakalimutan kong magkaibigan tayo. Sige lang, Vincent. Magpakatanga ka pa. Diyan ka naman magaling eh. Dagdag pang pang-inis nito. Pumagit na naman sa kanilang dalawa si Tristan. Enough. Huwag nga kayong mag-away dito sa barko. Doon kayo sa labas. Binitawan niya ang kwelyo ni Zeus. At muling nilagok ang alak na dapat sana ay para kay Tristan. Alam mo, Vince, why don't you try to make your wife jealous para naman maiba? Lagi kasing ikaw yung naghahabol eh. Lagi mo na lamang siyang sinusunod sa gusto niya. Kaya ganyan siya katapang. Bigla ang saad ni Zeus habang inaayos nito ang polo shirt na nagulo niya. Iling-iling naman siya. And how can I make that happen? She already flew out of the country. Hire a mistress. Para silang nabilaukan ni Tristan sa narinig. Are you on a drugs? Hirap na nga akong kuhanin ang atensyon niya tapos hahanap pa ako ng dagdag sakit sa ulo. Baliw talaga. Di mas lalo siyang iiwan ni Grace kapag nagkataon. Ani naman ni Tristan. Napatango siya dahil sang-ayon siya dito. You don't get my point. She enjoys Vincent's love and attention kaya siya ganyan. Your wife is narcissistic to be honest, dude. Try making her feel a little abandoned. Yung tipong may bago ka ng papahalagahan. I'm sure she will come back running into your arms again. Sa sinabi nito ay napaisip siya. Is that really effective? If ever? Paano kung hindi gumana, Zeus? Pag-aalala niya. Idiot. Ano pa bang mawawala sa'yo? Hihiwalayan ka na nga, di ba? Saan naman tayo ngayon makakahanap ng babae na papayag ng setup na yan?
What if that woman will end up falling in love with our friend, Zeus? Panibagong problema na naman. Sabat ni Tristan. Hire someone and pay her with money. Papipirmahan din natin ang kontrata. Ano bang silbi ng pinag-aralan ni Zion kung hindi natin magagamit? Tukoy nito sa kaibigan nilang abogado. Hanggang sa pauwi na siya, laman pa rin ng isip niya ang mga sinabi ni Zeus. Nagdadalawang isip siya kung papatusin niya ba ang offer ng kaibigan o kalilimutan na lamang niya ang sinabi nito at maghihintay ng himala na dumating ang babaeng para sa kanya. Dahil maraming laman ang utak niya at medyo lango na rin sa alak, kaya hindi niya agad napansin na may nabundol na pala siya na isang bisikleta sa may gilid ng kalsada. Maayos niyang ipinarada ang kanyang sasakyan bago bumaba. Maging ganun din si Zeus at Tristan na nakakonvoy sa kanya. Sa kalapit na bisikleta ay nakita niyang tumayo ang isang babae. Naglakad siya patungo sa gawin nito para kausapin. She was wearing a black fitted skirt shirt. Siya ba ang may-ari ng bike? Did she rode on it while wearing that piece of cloth? Weird. Napadako ang tingin niya sa nasugatan nitong mga tuhod. She had a nice pair of legs. Umangat ang kanyang tingin sa maliit nitong bewang hanggang sa umabot siya sa bandang dibdib. Masikip ang suot nitong long sleeve kaya halata niyang may maipagmamalaki ang babae. He doesn't know what's getting into him for thinking like that. Maybe he was too drunk. Marami naman siyang nakitang ganun pero wala naman iyong epek sa kanya. He was just stating the facts of what he saw and meant no harm at all. Dumako ang tingin niya sa mukha nito. The woman got a hold like threw daggers at him. At bago pa siya makapagsalita ay dumako na sa kanyang pisngi ang isang malutong na sampal. Pervert. Halos humiwalay ang kaluluwa ni Vincent sa lakas ng pagkakasampal ng babae. All throughout his life ay wala pang nakakasampal sa kanya. Though Grace threw a divorce paper at him, hindi siya nito kailanman napagbuhatan ng kamay. But this little woman had the audacity to slap him. Ang bigat pa talaga ng kamay. Ani mo'y bakal sa tigas. Sinampal mo ba ako? For real? Paninigurado niya dahil baka lasing siya kaya ganun ang pakiramdam niya. Yes, walang gatol nitong sagot. Kung tutuusin nga ay kulang pa yan eh. Napakamanyak mo kung makatingin. Hindi ka pa nakatikim ng babae buong buhay mo? Umuusok ang lingon at ang ilong nito sa galit. Napakatapang ng babaeng ito kahit na may kaliitan. Ang sarap tirisin. Hoy miss, hindi ka ganun kananda para pag nasaan ko. I don't do cheap prostitutes like you. You even damaged my car. Iya sa gasgas sa gilid ng kanyang panamera. Kahit buong buhay mo hindi mo hayang bayaran yan. Sinampal mo pa ako? Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginawa mo? Unti-unti namang lumambot ang itsura ng babae. Naramdaman niyang may humarang sa kanya. It was Tristan. Enough dude, you're drunk. You even hit her. Tingnan mo at nasugatan pa yung babae. Anito sa kanya dahilan para muling mapadako ang tingin niya sa tuhod nito. Nang muli niya itong tiningnan sa muka ay bumalik na ang matapang nitong aura at nakamamatay na tingin. Marahil ay nakahanap ito ng kampi sa katauhan ni Tristan. Ikaw na nga nakabangga, ikaw pang galit. Ganyan talaga kayo mayayaman, no? Hindi lang mayabang, arogante at matapobre pa. Mariin siyang napapikit. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito. Nakakuha na rin sila ng atensyon sa mga iilang naroon. Humugot na lamang siya ng malalim na hininga. I won't argue anymore. But next time, have some manners, miss. Hindi yung basta-basta ka na lang nananampal. No. Manners are for those who have it. At kita ko naman na wala ka nun. So you don't deserve it at all, arrogant jerk. Malapit na talaga nitong masagad ang pasensya niya. Magkano kailangan mo para matapos na tayo? Sa'yo na yung pera mo, mister. Hindi ko kailangan yan. Kung gusto mo, isaksak mo sa baga mo. Anito, bago siya tinalikuran at mabilis na naglakad paalis. Natanaw niya itong papasok sa pinakamalapit na club.
She must be working there. Naiinis siyang tumingala sa langit. Bakit ba kasi ang malas-malas niya sa mga araw na to? Inaya lang naman niya ang mga kaibigan na umalis na para makapagpahinga na sila. He already had so much for today. Labis ang inis na naramdaman ni Marie habang pabalik siya sa pinagtatrabahuhan niyang club. Hindi pa rin siya kumakalma hanggang sa ngayon. Napaka-arogante at mapanghamak ng lalaking yun. Daig pa nito ang babae kung makapanglait. Oo, nagtatrabaho siya sa club pero hindi bilang prostitute, kundi bilang waitress. Sana ay hindi na niya ito makita pang muli. 2 beer sa table 3, Marie. Utos ng manager. Agad naman siyang tumalima sa order ng customer. Tinignan niya ang orasan at nakita niyang 3:00 na pala ng madaling araw. Oras na ng kanyang out. Magnanay na siya. Nakapasok kanina pero okay lang. Magana siyang naglakad patungo sa counter at hinubad ang apron na sinuot. Out da ako, Ma'am Lani. Aniya sa manager na siya ring may-ari ng club. Oo nga pala. 3:00 na. Anito at kinuha ang kanyang sahod. Ingat ka sa daan ha. Marami pa namang loko-loko ngayon. Paalala nito sa kanya. Subukan lang nila at nang masapako sila sa pagmumuka. Aniya at umamba pa ng suntok. Tumawa naman ang kanyang manager at nakangiti niyang tinanggap ang kanyang sahod. Thank you, ma'am. Ay sus, parang ngayon pa tayo eh. Sige na at nang makauwi ka na. Alam kong naghihintay na sa'yo ang little bossing mo. Tukoy nito sa kanyang anak na ikinatawa niya. Matapos magpaalam sa mga kasamahan, ay lumabas siya at sinalubong ang malamig na simoy ng hangin. Sobrang dami ng nagbago sa loob ng mahigit 6 na taon. Nag-asawa at bumukod na si Betty samantalang siya ay ganoon pa rin. Patuloy na nakikipagbuno sa buhay. It's been 4 years mula nang makapasok siya bilang waitress sa club na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Sa una ay hindi naging madali. Maraming bastos na customer ang nanghihipo sa kanya dahil inaakala nilang isa siyang prostitute. Gaya ng sabi noong mayabang na lalaki. Pero tiniis niya dahil sa kahirapan. Buti na lamang at mabait ang kanyang amo. Umayag ito na araw-araw niyang kuhanin ang kanyang sahod para sa pantustos ng kanyang pangailangan. Sa araw naman ay pumapasok siya sa bakery, hindi kalayuan sa inuupahan niya. Naglakad siya patungo sa isang maliit na stall na nagtitinda ng fried chicken at isaw. Bumili siya ng ilang pirasong manok bago tumawid sa kabilang kalsada at doon naghintay ng tricycle na masasakyan patungo sa kanyang apartment. Tulog pa ang mga tao nang dumating siya. Sa bagay, ganito naman talaga ang eksena sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Inilapag niya sa plastic na lalagyan ng chicken joy na nabili upang hindi makain ng mga naglilipa ng daga sa paligid at dumiretso ng kanyang silid. Napangiti siya nang mapagmasdan ang moling anghel na nahihimbing nang natutulog sa kanilang sahig. Creyos ang kanyang 5 taong gulang na anak at ang kanyang little bossing. Ito ang numero 1 dahilan ng kanyang pagsisikap, dala ng pagkita sapagkat 2 lamang sila sa buhay. Tanging manipis at lumang kutsyon lamang ang kinahihigaan nito. Sa murang edad ay matalino si Creyos. Madali lang itong makaintindi lalo na sa sitwasyon nilang dalawa kung saan madalis niya itong iniiwan mag-isa o minsan ay kay Betty. Sa umaga, nag-aaral ito sa kindergarten at sumasabay lang sa kapitbahay pa uwi. Samantalang siya ay nagtatrabaho sa bakery at minsan ay naglalaba pa. Sa gabi naman ay pinapatulog niya muna ito bago siya umalis patungong club. Matapos magbihis ay humiga siya sa tabi nito at hinalikan ng pisngi ng bata. Good night baby ko. May biniling chicken joy si mama para sa iyo bukas. Bulong niya bago napagpasyahang pumikit. Kumunot ang kanyang noo nang mapansin ang pag-ungol ng anak. Nang magmulat siya ng kanyang mata, ay bakas ang kanyang dinadamdam na sakit. Dali-dali namang dinama ni Maria kaya ang noo ni Creyos. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makumpirma na inaapoy na ito ng lagnat.
Oh baby, naririnig mo ba si mama? Nag-aalala niyang tanong. Humikbi si Creyos habang animoy namimilipit sa sakit. Ma, masakit po. Saan banda anak? Dito? Anito sabay turo sa parte ng dibdib. Nagsimula nang pumatak ang kanyang luha habang hinahaplos ang umiiyak na si Creyos. I'm sorry baby, di alam ni mama na may sakit ka pala. Alo niya sa bata at dali-dali itong binuhat para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Habang kasalukuyang ine-examine ng bata, halos hindi mapakali si Maria Kaya sa kanyang kinaroroonan. Labis ang kanyang pag-aalala na baka na dengue ito dahil sa tubi sa kanilang mga mumurahing apartment na inuupuhan. Napansin niya ang madalas na lagnat nito noong mga nakaraang araw, pero nawawala din naman agad, kaya inakala niyang normal lamang iyon pero parang naging iba ang sitwasyon. Labis ang kanyang pag-aalala na baka na dengue ito dahil sa dumi ng kanyang apartment. Kumusta? Nasaan ang inaanak ko? Kamusta pala ang e-examine ng Dr. Betty? Humihikbi niyang anas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bet. Kumalma ka muna. Alalahanin mo kailangan ka ng anak mo. Lumabas ang doktor na nag-aasikaso kay Creyos at base sa itsura nito ay hindi talaga maganda ang lagay ng kanyang anak. Ikaw ba ang nanay ng bata? Tumango ako. Yes, Doc. Natahimik siya ng ilang segundo at napatingin sa monitor. We've run a test on your son, Miss Pagliorina, and found out that he is suffering from neuroblastoma. Panimula nito. This spot is where the immature nerve cells have developed. Turo nito sa bandang dibdib ni Creyos. Ano pong maaari kong gawin, Dok? May mga gamot ba akong dapat bilhin? Bumuntong hininga ang doktor bago nagsalita. Sadly, the cancers that develop in your son's chest are considered as high-risk neuroblastoma. The patient is required to undergo a surgery, followed by a high dose of chemotherapies, and needs a stem cell plant. Po, ani mo'y binagsakan siya ng langit at lupa sa narinig. Natutup niya ang kanyang bibig at tahimik na umiyak. And since the hospital doesn't have the right facility for this disease, I'll refer you to a bigger and more efficient hospital here in the Philippines. Pero kailangan nyo ng paghandaan ng gastos kung sakaling tutuloy kayo sa pagpapagamot. Magkano naman po yun, Dok? Nanghihina niyang tanong. I'll be honest with you, Teacher Ria. Oh, I'm so sorry. I was just having some thoughts. I will just honest be with you, Miss Pagliorina. You need to prepare hundreds of thousands to millions, since the treatment may last for less than 1 year or more. Mas lalo siyang nanghina sa narinig. Saan naman kaya siya kukuha ng ganoon kalaking halaga ng pera? Gayong naghirap lang sila.